to our next pasyalan sa tinaguriang Sugar Bowl of the Philippines, ang probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa masisilayan doon ang Silay Heritage Houses, kung saan ang iba ginawa ng restaurant na nag-aalok ng Silaynon delicacies. Tara't magbalikbayan kasama si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Sugar, inasal, and everything nice. Ilan lang yan sa mga sikat sa probinsyang ito sa Western Visayas na kilala bilang Sugar Bowl of the Philippines. Pero bago tayo magka-sugar rush, it's time for some culture rush. Mayong aga mga kapuso! Welcome to Silay City, Negros Occidental, the cultural and intellectual hub of Negros. Dito sa Silay City, masisilayan ang naglalakihang heritage mansions. Atras tayo ng ilang dekada sa kasaysayan at alamin kung paano nabuo yung mga yan. Noong 1700s, na-develop ang Silay nang mag-migrate dito ang ilang pamilya mula sa Iloilo. Naging sentro ito ng azucarera o sugar mills ng probinsya. The sugar planters had the capacity to send their kids to Europe, to study, to travel. Nakita nila yung mga magagandang architecture. And when they came back to the island, ayun, they copied it. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa sentro ng Silay City, ang Silay City Heritage Zone. Ang mga ancestral homes dito ay tinayo pa noong late 19th century at early 20th century. Ang mga bahay rito, kinilala ng National Historical Commission of the Philippines bilang heritage houses. Tulad itong balay ni Grense na tinatawag ring Victor Fernandez Gaston Ancestral House dito sa 5 de Noviembre Street. Pag-aari ito ng pamilya ng Frenchman na si Yves Leopold Germain Gaston na nagtayo ng horno ekonomiko ang nanguna sa commercial sugarcane production sa Silay. Isa rin sa mga ancestral house dito sa Silay City ang Hofilenia Heritage House. Kaya mga kapuso, tara, pasukin natin! Itinayo ito noong 1934 ni Manuel Severino Hofilenia para sa asawang si Hilda Huhilya na dating Miss Silay at mga anak. Mayroon ditong koleksyon ng mga obra ng mga kilalang Filipino artists tulad ni Juan Luna, Felix Resurrección Hidalgo, Fernando Omarsolo at iba pa. Ang kapatid ko marunong magkaibigan sa mga artist at nag-sponsor siya sa mga shows nila at in return binibigyan siya ng mga regalo from the artist. 3 kanto mula sa bahay ng mga Hofilenia ay ang 5 de Noviembre Mark Point na itinayo bilang simbolo ng kalayaan ng mga Negrense mula sa mga Espanyol noong 1898. Dito rin nakatayo ang Farmacia Locsin kung saan patagong plinano ng mga Negrense ang revolusyon laban sa mga Espanyol. Mga kapuso, mula rito hili-hilera na ang mga ancestral buildings na ngayon ay bahay na ng mga commercial establishments. Ang Maria Ledesma Goles Heritage House, mayroon na ang bangko, mayroong dating department store at mga Art Deco building. Narito rin ang San Diego Pro Cathedral na dinisenyo ng Italian architect na si Lucio Bernasconi. Ilan sa mga heritage mansions na ginawa na ring restaurants, matatagpuan ang mga putaheng proudly Silaynon. Oras na for some sugar rush. Nasa loob mismo ng Cesar Lacson Locsin Ancestral House ang isang bakery na 1920s pa nagsimula. Dito, nakilala ang Silay delicacies tulad ng piyaya at ang kanilang pinakasikat na guapol pie. Grandmother ko, si Alice Locsin Villanueva, mga 1980s, na-create niya yung guapol pie sa kasagsagan ng sugar crisis. Excited na ako mga kapuso. Let's do this! Kaya
Eto na mga kapuso. Success! Ilang hakbang lang mula El Ijal Bakery, mararating na ang Soledad at Maria Ancestral House kung saan matitikman ang must-try na empanada. Ang naturang recipe may isang siglo na ang tanda mula pa sa kanilang great-grandmother noong 1925. Itatry na po natin ang paggawa ng empanada. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nahuhubog ang ating kultura at tradisyon at sa unti-unting pagyabong ng bawat lugar, naroon din ang pagsusumikap na mapanatili ang pagkakakilanlan nito para maisalin at maipagmamalaki ito ng susunod na henerasyon. Kaya tara na at balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Aileen Pedraso para sa Balikbayan, The GMA Integrated News Summer Pasyalan, nakatutok 24 oras.